Isang malaking development ang lumutang sa matagal ng kontrobersya na kinasasangkutan ng Dermacare, matapos kumpirmahin ni beauty queen at social media personality Lars Pacheco, na naaresto sa Kuala Lumpur, Malaysia ang negosyanteng si Chanda Atienza, na matagal nang hinahanap ng mga awtoridad sa Pilipinas kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa umano'y investment scam. Ayon sa mga ulat, naaresto umano si Atienza kasama ang kanyang kapatid na si Vilma noong ika-21 ng Agosto sa Pavilion Mall sa Kuala Lumpur. Ayon mismo kay Lars, tahimik siyang bumiyahe patungong Kuala Lumpur noong ika-18 ng Agosto upang tumulong sa isang planadong operasyon na may kaugnayan sa isang business partner, niyang sinasabing kabilang sa mga umano'y nalugi sa kontrobersyal na investment scheme. Sa kanyang Facebook post, ipinakita ni Lars ang umano'y pagkakaaresto kay Atienza at sa kanyang kapatid. Ipinahayag niya ang pag-asang ang pagkakaaresto ay magiging mahalagang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang mga taong nagsasabing naapektuhan sila ng Dermacare investment controversy. Sa isa pa niyang mensahe, sinabi ni Lars na umaasa siyang magtutuloy-tuloy ang proseso ng hustisya para sa mga nagrereklamo laban sa Dermacare. Si Chanda Atienza ang iniuugnay sa Dermacare, isang skincare company at beauty clinic na naging sentro ng kontrobersya matapos lumitaw ang mga reklamo tungkol sa umano'y investment scheme. Mas naging kontrobersyal ang pangalan ng kumpanya nang madawit dito ang ilang personalidad sa showbiz na naging brand ambassadors nito, kabilang sina Rufa May Quinto at Neri Naig. Noong 2023, naglabas ang Securities and Exchange Commission ng advisory tungkol sa Dermacare. Ayon sa mga ulat, hindi umano awtorisado ang kumpanya na manghingi o mag-solicit ng investments mula sa publiko dahil wala itong kinakailangang registration at license para gawin ito. Dahil naging bahagi ng promotional activities ng Dermacare sina Neri Naig at Rufa May Quinto, napasama rin ang kanilang mga pangalan sa mga kasong isinampa kaugnay ng kontrobersya. Noong 2024, naaresto si Neri Naig kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Samantala, noong Enero taong 2025, kusang sumukol naman si Rufa May Quinto sa National Bureau of Investigation, matapos magkaroon ng arrest warrant kaugnay ng mga reklamo. Noong Mayo taong 2026, iniulat ng Inquirer na dalawang individual na sinasabing dating tauhan ng Dermacare, ang naaresto ng NBI sa Quezon City matapos silang matagal na nagtatago. Ayon sa NBI, kabilang sa mga posisyon ng dalawang sospek ang Logistics and Procurement Officer at Branch Manager ng Dermacare. Ayon sa mga ulat, matagal nang hinahanap si Atienza ng mga awtoridad at pinaniniwalaang nasa labas ng Pilipinas. Patuloy namang hinihintay ang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga awtoridad ng Malaysia at Pilipinas hinggil sa detalye ng operasyon at proseso para sa posibleng deportasyon o extradition ng mga sospek.